Magandang umaga po sa lahat and happy Lord's Day. So, nag-greet nyo na bang bawat isa? Okay, hindi no. Kasi tayo ay nagmadali na, no? Dahil walang kuryente. Pero we praise the Lord for His provision na tayo po ay merong generator, no? So, tayo nakakapagpatuloy at magandang umaga din sa mga kasama natin dyan sa online. So, nawa kayo ay maging focus sa pakikinig ng salita. At bagaman nasa online kayo, please behave. Stay put. Diyan lang po kayo sa inyong mga upuan. Again, tayo po ay magpapatuloy sa pakikinig at pangangaral ng salita ng Panginoon. Tayo ay magpapatuloy sa libro ng mga gawa. Pakibuksan ang ating mga Biblia in Acts chapter 17, verses 1 to 5. Pakihanda po, no? Chapter 17, verses 1 to 15 actually. So, bago natin basahin, at habang hinahanap nyo po sa inyong mga Biblia, ito pong babasahin natin at pag-aaralan natin ngayong umaga ay ang mga nangyari sa ministeryo nila Pablo sa dalawang lugar. At iyon ay ang sa Thessalonica at sa Berea. Okay, makikita natin yung ministeryo, ang nangyari sa ministeryo na iyon. At dito natin matututunan ang pagiging higit sa lahat ng kasulatan o ng Biblia o ng salita ng Panginoon. At pangalawa, dito natin matututunan ang dalawang klase ng tao na humahawak sa salita ng Diyos. Now, tayo po ay magsitayo bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Acts 17, basahin natin from verse 1 hanggang 15. Let's all read. Nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nakarating sila sa Thessalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian, at sa loob ng 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan, na ipinapaliwanag at pinatutunayan na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay. At sinasabi, itong si Jesus na aking ipinangangaral sa inyo ay siyang Kristo. Nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at kay Silas. Gayon din ang napakaraming mga Griegong masisipag sa kabanalan at hindi kakaunting mga pangunaing babae. Subalit, dahil sa inggit, ang mga Hudyo ay nagsama ng ilang masasamang tao mula sa pamilihan, at nang makapagtipon sila ng maraming tao, ay ginulo nila ang lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason sa kagustuhang may harap sina Pablo at Silas sa mga tao. Nang sila'y hindi nila natagpuan, kanilang kinaladkad si Jason at ang ilang kapatid sa harap ng mga pinuno ng lungsod, na ipinagsisigawan. Ang mga taong ito na nanggugulo ay dumating din dito. At tinanggap sila ni Jason, lahat sila ay kumikilos laban sa mga utos ni Caesar. At sinasabi nilang may ibang hari na ang pangalan ay Jesus. Ang napakaraming tao at ang mga pinuno ng lungsod ay naligalig ng kanilang marinig ang mga bagay na ito. Nang sila'y makakuha ng piyansa mula kay Jason at sa iba pa, ay kanilang pinakawalan sila. Nang gabing iyon, ay agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas patungo sa Berea.
Nang dumating sila roon, pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga Tesalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kaya marami sa kanila ang nanampalataya, kasama ang maraming babaeng Griego at mga pangunahing lalaki. Subalit nang malaman ng mga Hudyong taga-Tesalonica na ang salita ng Diyos ay pinangangaral din ni Pablo sa Berea, sila ay nagpunta rin doon upang guluhin at sulsulan ang maraming tao. At agad na isinugo ng mga kapatid si Pablo paalis hanggang sa dagat. Ngunit nanatili roon sina Silas sa Timoteo. Si Pablo ay dinala ng mga naghatid sa kanya hanggang sa Atinas. At nang matanggap na nila ang utos upang sina Silas at Timoteo ay sumama sa kanya sa lalong madaling panahon, siya'y kanila nang iniwan. Tayo manalangin. Maraming salamat sa biyaya ng iyong salita, O Diyos. Tunay na ito'y pinagkaloob mo sa amin upang patuloy na ipahayag ang katotohanan at ipakilala ang iyong sarili at ingatan ng iglesia mula sa mga maling kuturuan. Naway makita namin ang kahalagahan at higit na at wala nang iba na batayan ng aming pamumuhay, kaligtasan at pananampalataya, tanging ang iyong salita lamang. Nawang banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng pagkaunawa na ito at amin itong maisabuhay para sa iyong kalawalatian. Ito aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po'y magsiupo. Now, sino dito ang mahilig sa Shopee? Sino dito yung mahilig mamili? Okay? Sino dito ang binabasa muna yung manual bago gamitin yung biniling item? Meron ba? Na binabasa nyo muna yung manual? No? Pero malimit na nangyayari, sinusubukan natin sa ating sariling paraan na nakadepende sa ating karanasan, nakadepende sa mga napapanood natin ng mga tutorial upang gamitin or i-assemble or i-try na gamitin yung mga binili nating bagay. Ang pinakahuling bagay na ating gagawin ay ang tingnan ng manual, no? Hangga't hindi pa tayo naiinis at hangga't hindi pa malapit na masira yung gamit, hindi tayo pupunta sa manual. Now, usually, yun yung nangyayari. No? But, alam natin na yung ganong klase ng, hindi pamumuhay, but yung ganong klase ng action ay magdudulot sa atin ng pagkainis or even pagkasira ng bagay na ating binili. Kaya ganun po kahalaga yung manual na ating pong basahin at tingnan muna. Now, gayon din po sa ating paglalakbay dito sa lupa, dito sa mundong ito, ganun po kahalaga ang isang manual or isang mapa para maging tama at maayos ang ating pamumuhay. Now, bilang mananampalataya, tayo po ay may tama at tiyak na gabay. No? At lalong-lalo na, bilang pag-aaral natin sa mga gawa, pinapaalalahanan tayo at pinapakita dito na tayo po yung mga saksi ng Panginoong Jesucristo. At tayo ay may tiyak na batayan at meron tayong tiyak na katunayan na si Jesus nga ang Kristo. Bilang mga saksi, kailangan meron tayong sigurado, tiyak, at may katunayan tayo na si Kristo nga, na si Jesus nga ang Kristo, na siyang natatanging tagapagligtas. Now, kung titingnan natin yung overview ng binasa natin kanina from verse 1 hanggang 15, sa unang tatlong talata,
pinaliwanag ni Pablo sa mga taga-Tesalonica na si Jesus ang Kristo. At ginawa niya iyon ayon sa kasulatan. At yun ang ating natutunan last Sunday. Yung na gaano kahalaga na makita natin sa lumang tipan, to be specific. Di ba? Na sa bawat pahina ng lumang tipan, iyon ay si Kristo. Ang tinuturo nun ay ang Kristo. At yun ay si Jesus. At ganun din natin nakita ang kahalagahan ng pagkaunawa sa kamatayan at pagkabuhay muli ni Jesus, na siyang patunay na siya nga ang Kristo. Pero kung atin pong ipagpapatuloy ang ating pagbabasa, dito naman sa tagpo na kung saan pumunta na sila Pablo sa Berea, in verse 11 and in verse 12, nakita natin na sinisiyasat ng mga taga-Berea. No? Kung ang pahayag ba ni Pablo na si Jesus nga ang Kristo ay siya ngang tinuturo ng kasulatan. No? Nakita natin doon na ganun nila tinest kung tama ba ang tinuturo ni Pablo. Tinest nila yon sa pamamagitan ng kasulatan. And at this time, to be specific, yung lumang tipan. Hindi nila ito binase ayon sa tradisyon, hindi nila ito binase ayon sa mga guro na meron sila, hindi nila ito binase sa mga ibang resources or sources na meron sila, at hindi rin nila ito binase sa kanilang sariling pakiramdam. But binatay nila ito sa kasulatan. Yun yung malinaw na pinapakita dito sa verse 1 hanggang 15. Kaya ang mensahe sa umagang ito ay, ang kasulatan na siyang salita ng Diyos ang natatanging batayan ng kaligtasan, pananampalataya at pamumuhay. Ulitin ko po ang mensahe sa umagang ito, ang kasulatan na siyang salita ng Diyos ang natatanging batayan ng kaligtasan, pananampalataya at pamumuhay. Ibig sabihin, dito sa kasulatan, inihayag ang kaparaanan ng kaligtasan. Dito mo lang makikita yon. Dito mo lang makikita ang kaparaanan ng kaligtasan. At dito sa kasulatan, makikita mo ang kaparaanan kung paano mo tatanggapin yung kaligtasan na iyon. Doon mo lang makikita, dito mo lang makikita yung kaparaanan, paano mo matatanggap yung kaligtasang iyon. At dito rin, sa kasulatan lamang, makikita ang kaparaanan ng pamumuhay ng mga may kaligtasan. Ngayon, ito ang mapa na nagdadala sa tao sa buhay na walang hanggan para sa mga tumanggap ng mensaheng ito. At ito rin naman ang magpapakita kung saan mapupunta, or ito ang magpapakita na papunta sa tiyak na kapahamakan ang mga tumatanggi dito. Ngayon, sa salaysay na binasa natin kanina, makikita natin ang dalawang uri ng tao. Ang mga hangal at mga mararangal. No? Mga hangal at mga mararangal. At dahil ang kasulatan ang tanging batayan ng kaligtasan, pananampalataya at pamumuhay, ang mga hangal ang hindi naghihingat sa paghawak nito. So dahil po ang kasulatan ang tanging batayan, mga hangal ang hindi nag-iingat sa paghawak nito. Now tingnan natin yung verse 1 and 4. Hindi ko na po babasahin, but alam na natin kung ano nangyari dito sa verse 1 and 4, nung ipinaliwanag ni Pablo sa kasulatan na si Jesus nga ang Kristo, na siya'y nararapat na mamatay at mabuhay muli, ang naging reaksyon ng iba sa verse 4 ay nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at kay Silas. Gayon din ang napakaraming mga Griegong masisipag sa kabanalan at hindi kakaunting mga pangunaing babae. So ito yung mga nanampalataya, naniwala sa itinuro ni Pablo na si Jesus ang Kristo. Ngunit in verse 5, sinabi diyan, subalit dahil sa inggit. Okay? Subalit dahil sa inggit. Now, hindi man
direktang ipinakita ni Lucas kung ano yung selos na yon or kung ano yung inggit na yon, maaaring ito ay dahil sa mga maraming Hudyong na-convert. Pwede? Maaari ding dahil maraming hentil na na-convert. No? Kasi isa sa mga pride ng mga Hudyo ay meron silang ma-convert na hentil. No? Tapos nakita nila, daming hentil na na-convert. Maaring doon sila nainggit. O maaari din dahil sa kanilang zealousness para sa Judaism, no? Kasi nga, isip nila, ito yung tama, ito yung salita ng Diyos, ito yung katuruan ng Diyos. So, mali ang sinuturo mo. So, pwedeng iyon yung mga dahilan. Pero, anuman ang dahilan, ang paraan ng pagkakalarawan ay hindi isang magandang pagkainggit. So, nakita nyo, kung paano sila nag-respond, yung inilarawan doon ay nagbibigay ng hudyat sa atin na hindi magandang pagkainggit ang meron sila. Hindi tamang pagkainggit, hindi gaya ng Diyos na may banal na paninibugho, no? Yung godly jealousness. Bakit tinawag na godly jealous ang meron ang Panginoon? Dahil ang mga tao niya ay nauumaling sa kamalian na magpapahamak sa kanila. So yun yung godly jealousy pala. Godly jealousy, no? Pero dito naman, ito ay hindi dahil sa maaaring mapahamak ang mga na-convert. But ang inggit na meron dito, yung mga Hudyo na nagalit, ay dahil sa maaaring mawala na yung makasariling benepisyo nila. Now, pansinin niyo yung verse 4, no? Sinabi diyan, hinighlight ni Lucas, kasama doon sa mga naniwala ang mga hindi kakaunti. Ibig sabihin, maraming mga pangunahing babae. Anong ibig sabihin ng pangunahing babae? Mga prominenteng babae, mga mayayaman, no? And hindi natin may kakaila na nagbe-benefit dito ang mga Hudyo. So, iyon ang isa sa malaking possibility na dahilan. Bakit nainggit sila? Ay, wala na magpa-finance sa atin. Na-convert na eh. No? So, dahil iyon, yung inggit na meron sila ay dahil sa makasariling layunin na meron sila. Now, anong ginawa nila? Sabi diyan sa verse 5, nagsama ng ilang masasamang tao. Tingnan nyo? Nagsama sila ng ilang masasamang tao mula sa pamilihan. Ang ibig sabihin nito, nag-hire po sila. Nag-hire sila ng riding in tandem sa ating modern time. Nag-hire sila ng mga tao upang manggulo. At itong mga taong ito, mga masasamang tao. No? Sila, and take note, kung matatandaan ninyo, itong mga Hudyo na ito, sila yung pumupuna sa Panginoong Hesus. Bakit nila pinupuna ang Panginoong Hesus? Kasi kumakain siya kasama ang mga makasalanan. Di ba? Pero tingnan nyo, sila na mga pumupuna sa Panginoong Hesus na, uy, bakit ka kumakain kasama yung mga makasalanan? Sila na nagsasabi noon, sila yung mga nag-hire. Di ba? Nakikita nyo? No? No? Sila ring nakikipag-partner sa mga ganong tao. Bakit? Para lang sa makasariling layunin nila. Di ba? Kino-compromise nila ang sarili nilang turo. So makikita nyo dito, itong mga tao na hindi tumanggap ng salita ng Diyos ay una, dahil sa kanilang makasariling layunin. At dahil diyan, kino-compromise nila ang sarili nilang mga katuruan. And makita nyo dyan sa verse 6 and 7, no? Nang sila'y hindi nila matagpuan, edi kinaladkad nila si Jason. Bakit? Anong ginawa ni Jason? Anong problema? Anong kasalanan ni Jason? Dahil tinanggap ni Jason sila Pablo. At yung mga ibang mananampalataya, kinuha din nila. At tingnan nyo kung ano yung accusation na meron sila. Sabi nila, ang mga taong ito na nanggugulo ay dumating din dito, sila Pablo, no? At tinanggap sila ni Jason, no? Sabi nila. And sinasabi nilang may ibang hari na pangalan ay Jesus. So,
para maging malinaw sa inyo yung picture dito, sinasabi nila, kasi nga sila po ay nasakop ng Roman Empire at utos ng Caesar or nung pinakamataas na ano sa kanila, siya lang ang sasambahin. No, siya lang ang hari. So ang ginagawa nito mga Hudyo, merong nagsasabi na may ibang hari parang sinusumbong nila ba? Tingnan sila Ganun ang ginagawa nila. Now, take note. Itong mga Hudyong ito, sila ay galit sa mga Romano. Bakit sila galit sa Romano? Kasi nga, alam nila na hindi ganoon ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, sila ay magiging malakas na bansa. Para kung ililiteral natin ang pag-unawa ng Old Testament, yun yung pinanghawakan nila. At inaasahan nila na darating ang Mesaya. Alam nila na may Mesaya, kaya lang, sa kanilang pagkaunawa, ang Mesaya ay katulad ko. Matangkad, matipon, magaling makipaglaban. Joke lang. Ang inaasahan nila, yung magaling na warrior na hari, gaya ni David. So, ibig sabihin, itong mga Hudyong ito, sinasalungat nila ang kanilang paniniwala. Sila mismo na naghihintay sa Mesaya na pupuksa at magtatalo sa Roman Empire. Tingnan nyo, ginagawa nila, may nagsasabi ibang hari, Pero sila mismo, nag-e-expect sila ng darating na hari nila. You see? So, sinasalungat nila mismo ang kanilang paniniwala. Hindi ang katotohanan ang kanilang main concern dito. Makikita nyo, hindi ang truth. Hindi ang katotohanan. But, ano yung main concern nila? Bakit naging ganun sila? Bakit to the point na kinompromise sila yung turo nila, sinalungat nila yung paniniwala nila? Bakit? Dahil ang main concern nila ay ang kanilang sarili. Sariling benepisyo. Kaya tahasang sinalungat at di tinanggap ang paliwanag ni Pablo na mula sa kasulatan. Hindi iyon ang kanilang main concern. Ito ang larawan ng mga taong hangal. Wala silang concern sa katotohanan, kaya binabaliwala nila ang kasulatan. They don't care about it. Anong gusto nila? Basta okay ako. Basta nakukuha ko yung gusto ko. Basta na-enjoy ko yung gusto ko. Kahit na alam kong mali ito, gagawin ko ito. Wala akong pakialam sa kasulatan. Basta ang akin, nakukuha ko yung gusto ko. Ganon ang picture ng mga taong hangal. Mga hindi humahawak ng maayos ng salita ng Diyos. At yes, nagtagumpay sila. Verse 8 to 9. Ang napakaraming tao at ang mga pinuno ng lungsod ay naligalig. Mali pala yung pagbasa ko kanina. Naligalig ng kanilang marinig ang mga bagay na ito. So, kinulong nila sila Jason. Pero in verse 9, nagpiyansa sila Jason. Kaya nakawala sila Jason at ibang mananampalataya. So yes, nagtagumpay sila at nakalaya naman dahil sa piyansa. But in verse 10, dito na natin makikita kung ano yung transition na mangyayari. Basahin natin verse 10. Nang gabing iyon, ay agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas patungo sa Berea. Ibig sabihin, tinago ng mga kapatid sila Pablo. Alam nila kung nasaan, pero hindi nila tinuro. Di ba? Nagpakulong sila Jason at ibang mananampalataya, pero hindi nila sinabi kung nasaan sila Pablo. So, nung nakalaya sila, nung gabing iyon, pinaalis na nila sina Pablo at Silas, at saan sila nagpunta? Patungo sila sa Berea. Ngayon, pupunta tayo sa kabilang banda, sa Berea. If I can remember it correctly, around 160 or 190 kilometers yung layo. So, ibig sabihin, parang dito hanggang Manila, yung layo ng Thessalonica to Berea. No? At ito yung transition, no, na papunta sa panibagong lugar, sila Pablo,
At dito din natin makikita ang pangalawang uri ng mga tao. No? Dahil ang kasulatan ang natatanging batayan ng kaligtasan, pananampalataya at pamumuhay, mga mararangal naman ang nag-iingat sa paghawak nito. At anong klase ng paano inilarawan ng salita ng Diyos ang mga mararangal na mga tao? Verse 11, ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonica. Oh, bakit? Bakit sila mas marangal kaysa sa mga taga-Tesalonica? Una, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik. Tinanggap nila ang salita ng buong pananabik. Dito inilarawan ni Lucas na itong mga taga-Berea, itong mga Hudyo na mga taga-Berea, meron silang sense of expectancy. Ano yung sense of expectancy? Search nyo na lang. Ano yung sense of expectancy? Parang ganito yon. Sino dito yung mahilig manood? Okay, lahat naman tayo, di ba? Di ba kapag nanonood tayo, hindi tayo nantok? Bakit? We are expecting na may mangyari doon sa story. May hinihintay tayo. Alam natin na merong mangyayari. Di ba? Etong mga taga-Berea, ganun din sila. No? Kaya tinanggap nila ang salita ng may pananabik because meron silang sense of expectancy na alam nila na itong salita ng Diyos ay importante at higit nilang kailangan. Yun ang meron sila. Alam nila na ang kasulatan ay importante at higit nilang kailangan. And mind you, iyon din dapat ang pananaw. Hindi, let me rephrase my sentence. Iyon ang pananaw ng bawat mananampalataya. Ito yung pananaw ng mga mananampalataya. Sa mata nila, ang kasulatan ay importante at higit na kailangan nila. Dahil ang lahat ng katuroan na meron tayo ay mula po sa kasulatan. Lahat ng katuroan, mula yan sa kasulatan. Ang kasulatan ang pundasyon ng lahat ng ating pinaniniwalaan. Yun yung foundation. Lahat nagmumula doon sa kasulatan. Kaya kanina, kung binasa nyo na yung devotional natin for this day, ang ganda nung pagkasabi, ewan ko lang kung morning ba yun or evening, anong sabi? Sabi ni Pedro, no? Kahit na nakasama niya ng Panginoong Hesus, narinig niya ang mga utos ng Panginoong Hesus, anong sinabi ni Pedro? Pero mayroon tayong higit na katunayan. At ano yon? Ang kasulatan. You see, kaya po, ang tunay na mananampalataya ay may kaparehong pakiramdam, gaya ng mga awit. No? Turn your Bible in the book of Psalms, mga awit, chapter 119. Lahat tayo. Sige. Book of Psalms, 119. And for trivia, ito yung pinakamahabang chapter sa lahat ng Biblia. And kapag sinabi nating pinakamahaba, ibig sabihin napakahalaga ng mensahe na meron dito. Would you agree? Okay? Pinakamahaba siya eh. No, ibig sabihin mahalaga kung ano yung nilalaman ng mga nandito sa chapter na ito. And ulitin ko po, ang bawat tunay na mananampalataya ay may kaparehong pakiramdam gaya ng mga awit. Ganito po ang pakiramdam ng mga awit sa salita ng Diyos. Una, nagagalak siya dito. Ito yung kagalakan niya. Ito yung delight ng mananampalataya. Ang kasulatan ng Diyos. No? Nagagalak siya sa patotoo, kautusan, at alituntunin na nasa salita ng Diyos.
Now, tingnan niyo po. Tingnan niyo yung verse 14. Sabi niya, ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patotoo, gaya ng lahat ng kayamanan. And in verse 24, tingnan niyo, aking kasiyahan ang iyong mga patotoo. Verse 47, at ako'y natutuwa sa iyong mga utos na aking iniibig. Verse 70, ang puso nila ay matabang gaya ng sebo, ngunit ako'y natutuwa sa kautusan mo. Verse 77, dumating nawa sa akin ang iyong habag upang ako'y mabuhay, sapagkat ang kautusan mo'y aking katuwaan. And I love you. 143, dumating sa akin ang dalamhati at kabagabagan, at ang mga utos mo'y aking kasiyahan. And 174, o Panginoon, ang iyong pagliligtas ay aking kinasasabikan, at ang iyong kautusan ay aking kasiyahan. So you see? Napakalalim, no, ng lengguwahe ng emosyon na meron ng mga awit towards sa salita ng Diyos. Anong kasiyahan nyo? Ano yung delight nyo? At paulit-ulit, no, na inihayag ng mga awit ang kanyang pag-ibig sa salita. Tingnan niyo yung verse 103. Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko. Higit na matamis kaysa sa pulot sa bibig ko. Ganon niya inilarawan ng salita, no? Verse 111, ang mga patotoo mo'y aking mana magpakailanman, sa aking puso ang mga ito'y kagalakan. In verse 167, sinusunod ng aking kaluluwa ang mga patotoo mo, lubos ko silang minamahal. No? And verse 48, itinataas ko ang aking mga kamay sa iyong mga utos na iniibig ko, at ako'y magbubulay-bulay sa mga batas mo. Verse 97, oh, mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Naririnig niyo po yon? Verse 119, inalis mo ang lahat ng masama sa lupa gaya ng basura, kaya't iniibig ko ang iyong mga patotoo. Verse 127, kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit kaysa ginto. Higit kaysa dalisay na ginto. Kahit pure pa yan, wala akong pakialam dyan. Tayo, may ayuda lang. Kahit 5 hours maghintay, ayos lang. Pero sa salita, kahit 30 minutes, ay bahala ka dyan. Pero yung mga awit, no? Dalisay pa yan. Pure na ginto pa yan. Wala akong pakialam dyan. Naririnig niyo po yun? Verse 140. Totoong dalisay ang salita. Yun ang dalisay. Ano? Ang salita mo. Kaya't iniibig ito ng lingkod mo. At sa kabilang banda, di ba, mahal na mahal niya ang salita ng Diyos. Sa kabilang banda, ang kanyang pagmamahal
Dahil sa kanyang pagmamahal sa salita, alam niyo ang nangyayari? Galit na galit siya kapag ang salita ng Diyos ay hindi kinasisiyahan. Ganun niya ka-love ang word. To the point na kung meron man ang hindi nasisiyahan sa salita, galit siya doon. Kung meron man ang nagbabaliwala sa salita, galit siya doon. Tingnan nyo, verse 53. Maalab na galit ang umahawak sa akin dahil sa masasama na tumatalikod sa iyong kautusan. You see? Verse 139. Tinunaw ako ng sigasig ko. Sabi niya, sapagkat kinalimutan ng aking mga kaaway ang salita mo. In verse 158, namasdan ko ang mga taksil at ako'y nasuklam. Suklam siya, no? Sapagkat hindi nila sinusunod ang iyong mga salita. Galit siya sa mga taong bumabaliwala sa salita ng Diyos. Galit tayo kapag pinapaalalahanan tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos. Ganun ba? Natural lang na magalit ang tao kapag may taong hindi pinahalaga ng isang bagay na alam nating mahalaga. Tama? Natural yun sa atin. Kapag labis mong minamahal o pinapahalaga ng isang tao o bagay, masakit at nakakainis kapag may iba na parang wala lang sa kanila iyon. Tama? Kung talagang mahal mo at pinahalagaan mo ang salita ng Diyos, hindi ka mananatiling tahimik o walang pakialam kapag nakikita mong binabaliwala ito ng iba. Yun ang salita ni Kevin DeYoung. In his book, Taking God at His Word. I recommend you to read that small booklet. Ang ganda. Kaya lagi kayong pinapaalahanan. Aralin niyo ang salita ng Diyos. Ganito ang nararamdaman ng isang tunay na mananampalataya sa salita ng Diyos. Itong kagalakan niya. Pangalawa, ninanais niya ito. No? Ninanais niya ito. No? At least, 6 na beses na makikita natin ang pagnanais ng mga awit na masunod ang kautusan. In verse 5, sabi niya, o maging matatag nawa ang pamamaraanan ko sa pag-iingat ng mga tuntunin mo. No, is very mindful. Sabi niya, no, maging matatag nawa ang pamamaraan ko. Saan? Sa pag-iingat ng mga tuntunin mo. And in verse 10, hinahanap kita ng buong puso ko, o huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Grabe, no? Yun yung desire niya, no? Verse 17, gawan ng mabuti ang iyong lingkod upang mabuhay ako at sundin ang salita mo. Hindi niya lang mahal ang salita, ninanais niya na sundin ito. Verse 20, ang puso ko'y nadudurog sa pananabik sa lahat ng panahon sa mga batas mo. Verse 40, ako'y nasasabik sa iyong mga panuntunan, bigyan mo ko ng buhay sa iyong katuwiran. Yun yung hinihingi niya. Verse 131, binuksan ko ang aking bibig ng maluwag at humihingal ako sapagkat ako'y nasasabik sa mga utos mo. No? At 14 na beses na inihayag ang kanyang pagnanais na malaman at maunawaan ang salita ng Diyos. Gusto niyo pa? Verse 18. Verse 18.
Sabi niya, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahanga-hangang mga bagay sa kautusan mo. Verse 19, ako'y isang dayuhan sa lupain, huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. Narinig niyo yung hinihingi niya sa Panginoon? Verse 27, ipaunawa mo sa akin ang daan ng mga panuntunan mo at aking bubulay-bulayin ang kahangahangang mga gawa mo. Ano yung binugbubulay-bulay niyo araw-araw? Siya, yung kahangahangang gawa ng Diyos. Verse 29, ilayo mo sa akin ang mga maling daan at malugod na ituro mo sa akin ang iyong kautusan. Verse 33, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas, at ito'y aking iingatan hanggang sa wakas. Verse 34, bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo, at akin itong susundin ng buong puso ko. Verse 35, akayin mo ako sa landas ng mga utos mo, sapagkat aking kinaluluguran ito. Verse 64, O Panginoon, ang lupa ay puno ng tapat na pag-ibig mo. Ituro mo sa akin ang mga tuntunin mo. Verse 66, turuan mo ako ng mabuting pagpapasya at kaalaman sapagkat ako'y sumasampalataya sa iyong kautusan. Verse 73, ako'y ginawa at inanyuan ng inyong mga kamay. Bigyan mo ako ng pangunawa upang ang iyong mga utos ay aking matutunan. Verse 124, pakitunguhan mo ang iyong lingkod ng ayon sa iyong tapat na pag-ibig at ituro mo sa akin ang iyong mga alituntunin. And verse 125, ako'y lingkod mo. Bigyan mo ako ng kaunawaan upang ang mga patutuo mo ay aking malaman. Verse 135, paliwanagin mo ang iyong mukha sa lingkod mo at ituro mo sa akin ang mga alituntunin mo. And lastly, 169, O Panginoon, sa harap mo ang aking daing ay dumating nawa. Bigyan mo ako ng pagkaunawa ayon sa iyong salita. Alam niyo po, ganun na lamang ang pagnanais ng mga awit sa salita ng Diyos. Na kahit ang paghihirap, no? Kahit yung paghihirap, tinuturing niyang pagpapala. Kung yung paghihirap na yon ay makakapagturo sa kanya ng salita ng Diyos. Tingnan nyo in verse 67 to 68. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. Ngunit ngayon tinutupad ko ang salita mo. So yung pagdadalamhati niya at pagkaligaw niya ay nagturo sa kanya upang tuparin niya ang salita ng Diyos. And in verse 68, ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. In verse 71, mabuti sa akin na pinapagpakumbaba mo ako. Sabi niya, yung ginawa mo sa akin na hinumble down mo ko, Panginoon, sabi niya, iyon ay mabuti sa akin. Bakit? Upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. Grabe, no? Grabe ba? Grabe ba? Pero kung iisipin po mga kapatid, hindi ito grabe. Hindi grabe yon. Bakit? Kasi natural ito sa bawat mananampalataya. Grabe lang yan kung hindi mo yan ginagawa. Pero, ang isang tunay na mananampalataya, ito ang puso nila. Hindi ito grabe. Normal to sa mananampalataya. Kung ikaw kapatid, naisip mo na grabe ito, ibig sabihin, hindi ka pa dumating sa ganitong punto. At kailangan mo hingin sa Panginoon yan. Kasi biyaya lang na magagawa yan. Ganito ang nararamdaman ng isang tunay na mananampalataya towards sa salita ng Diyos. Ganyan ba ang iyong pakiramdam sa salita? O
laging last honor ang salita sa buhay mo. Mas nauna pa yung hobby, laro, movie, mga alaga, business. Walang mali doon. Walang mali sa mga bagay na binanggit ko. Pero kung wala kayong pagpapahalaga sa salita at mas doon sa mga bagay na yon, nararapat na tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Magpahayag, let us confess that sin. No? Ngunit tandaan po, bagaman ito ay bunga ng pagbabago ng Diyos sa atin, hindi po ito kusang dumarating. Itong ganitong puso ng mga awit na ito, biyaya yan ng Diyos. Pero dapat din natin maunawaan, hindi yan kusa na dumarating. Hindi ibig sabihin na binago ka na ng Diyos, automatic ganito na yung pakiramdam mo sa salita. Although yes, you are capable at able ka na. Ganun na ang mararamdaman mo. Pero yung ganong height, hindi yan kusa na dumarating. Kaya po, nangangailangan ito ng disiplina. At patuloy na paglinang, pagsanay sa puso at isipan. No? At anong unang disiplina na dapat natin gawin? Ang unang disiplina ay ang disiplina ng palaging paghingi nito sa Panginoon. Hindi na tayo lalayo. Psalm 119 verse 36. Sabi ng mga awit, ikiling mo ang aking puso. Narinig niyo yung panalangin niya? Lord, ikiling mo. Incline my heart. Ikiling mo aking puso sa iyong mga patotoo at huwag sa pakinabang. Kahit nakilala na at mahal niya ang Panginoon, kailangan pa rin niyang hingin sa Diyos na ikiling ang kanyang puso sa kautusan o kasulatan at pagnanais na ito ay aralin at sundin. Yan ang dapat din nating makita. Sinabi kanina, ganun ang hintayin ko na lang, hindi pa eh. Kailangan natin yung hingin. No? Kay Adan, natural sa atin ang walang pagka-interes sa kanyang salita. Kung ang isang tao ay nakay Adan pa rin, ibig sabihin siya pa rin ay hindi new creation. Siya pa rin ay nandoon kay Adan. Natural na walang interes siya sa salita. Kaya kapag ikaw wala kang interes sa salita, tingnan mo talaga, nananampalataya ka ba talaga kay Kristo? O baka nananatili ka kay Adan? Okay? Kasi kay Adan, natural yon. Ang natural, walang interes sa salita. Natural yun kay Adan. Natural yun sa isang taong hindi binuhay na muli. No? Kaya kailangan na ibigay iyon ng Diyos. At tunay, sa biyaya ng Diyos, binuhay niyang muli ang kanyang mga hinirang. Di ba? At ngayon, sila na ay patuloy na pinapabanal ng Diyos. Kailangan nating makita ang ating patuloy na pangangailangan sa kanyang biyaya na turuan tayo sa kanyang salita. Yun ang dapat nyo makita. Kung kayo ay binuhay na muli ng Diyos, kailangan nyo pa rin, kung kayo ay binuhay muli ng Diyos sa biyaya niya, kailangan nyo pa rin ang biyaya niya sa patuloy na pagpapabanal niya sa inyo. Kaya kailangan na hingin natin ito. Kaya nga kung matatandaan nyo, ito yung lagi kong prayer every morning. Every time I wake up, habang tulog pa ang aking asawa, Lord, give me this heart ng pagnanais sa iyong salita at sundin ito. Yun yung lagi kong panalangin. At ganun din ang panalangin ko sa inyo. Bigyan mo kami ng puso na laging hinahanap at sumusunod sa iyong salita. So yun ang unang manifestation ng isang marangal na tao. Ano? Tinatanggap nila ang salita ng buong pananabik. Ninanais nila
nagagalak sila sa salita, ninanais nilang salita. Pangalawa, balik tayo sa chapter 17 ng Acts. Verse 11 pa rin. Na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ito yung pangalawang marka ng isang marangal na tao. Sinisiyasat niya araw-araw ang kasulatan. No? Makikita natin dito yung mataas na pananaw ng mga taga-Berea sa kasulatan. Ganun na lamang kanilang pananaw sa kasulatan na alam nilang ito yung tanging batayan ng katotohanan. Kaya, nung nangaral si Pablo, anong ginawa nila? Tingnan natin. Tingnan natin sa salita. Tama ba yung sinasabi mo? Yun yung batayan nila. No? At nakakamangha, buong pursige nilang inaalam ang tunay at tamang turo ng Diyos ayon sa kasulatan. Kaya araw-araw nila itong ginagawa. Malinaw sa sulat ni Lucas, araw-araw nila itong ginagawa. And mind you, listen carefully, no? So sasabihin ko sa inyo, alam nyo ba? Hindi. Alam nyo ba, sa panahong ito, kakaunti lang ang kopya ng mga kasulatan. Sa time na ito, kakaunti lang ang kopya ng kasulatan. Bakit? Mano-mano yan, kinokopya. Wala pang printer dati, mga kapatid. Tingnan. Sige nga, isulat nyo to, mano-mano. Di siguro kayo matapos ng 1 taon. Naririnig nyo yun? Konti lang po. Konti lang yung kopya ng mga kasulatan. At dati, mahal. Mahal ang pagbili ng kasulatan. Again, kasi nga, mano-mano. Kaya kailangan pa nilang pumunta ng sinagoga araw-araw. Hindi nila yung nagagawa habang nakahiga sila. Umulan, bumagyo, pumupunta sila sa sinagoga kasi nandoon lang yung kopya ng kasulatan. Ginagawa nila yung effort na yon araw-araw para lang maaral ito. Ikaw dyan na nakaupo, naiisip nyo ba? Gaanong effort ang binubuhos nila para lang maaral ito? Na-imagine nyo ba, mga kapatid? Na-imagine nyo? At alam nyo ba, sa unang 1,500 years ng kasaysayan ng iglesia, napakakonti lang ng kopya ng Biblia. Bakit? Kasi naging available lang sa bawat pamilya ang Bible nung maimbento yung printing press noong mid-1400s. Tagal, no? For so many years, almost 2,000 years, konti lang ang kopya ng Biblia ng mga naunang mananampalataya sa atin. At ngayon, we praise God kasi na-invent ang printer. At ngayon, maaring bawat tahanan ay may kopyang higit pa sa 3 ng Biblia, no? Grabe, no? Grabe ba? At kahit sa mobile phone nyo, ma-access nyo na ang salita ng Panginoon. Grabing privilege yun. Grabing privilege yun. Ang tanong,
sa lahat ng Bible na nakapalibot sa atin. Ilang oras ang ginugugol natin. Ilang oras? Anong effort meron ka? Hindi lang upang basahin, kundi umaasang maririnig mo ang pangungusap ng Diyos gamit yung Biblia. Kasi ganun ang expectation ng mga taga-Berea. Alam nila nandun ang salita ng Diyos. Alam niyo kung logic lang ang gagamitin, dapat mas ang nagagawa natin kaysa sa taga-Berea. Kasi sa kanila, hindi available ang Bible. Siguro 1:10 pa yun. Isang sulat, 10 nakaganon. Ikaw nandyan na lang sa cellphone mo. Dapat mas yung nagagawa natin. Puno na ba ng alikabok yan? Puno na ba ng alikabok yung Bible niya? Higit pa sa hindi paggalaw sa ating mga Biblia, ang problema. May mas higit na problema doon, mga kapatid. Ang problema ay nasa puso. Ang problema nasa puso. Nasa puso at isipan. May mababa tayong pananaw sa Biblia, di gaya ng mga taga-Berea. The reason why, punong-puno na yan ng alikabok at walang pag-aaral dahil mababa ang pananaw natin sa Biblia. Mababa ang pananaw natin sa salita ng Diyos. Mas higit na pinapahalagahan natin ang ibang bagay. Panahon na upang tanggalin hindi lang ang mga alikabok sa ating Biblia. Higit pa rito, kailangang tanggalin ang mga alikabok sa ating mga puso at isipan. Na nauunawaang ang Bibliang meron tayo ay ang buhay na tinig ng buhay ng Diyos. Ganun dapat natin nakikita ang salita. Ito ay buhay. At ito ang tinig ng buhay na Diyos. Kaya anong sabi ni Pablo kay Timoteo? Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Alam niyo ba, bukod sa kasulatan, may dalawa pang bagay na kinasihan ng Diyos. Alam niyo ano yun? Ang mga nilikha. Pangalawa ano? Ikaw. Lahat nagkaroon ng buhay dahil kinasihan niya ng Diyos. At ang salita niya ay kinasihan niya. Ibig sabihin, buhay yan. At nagbibigay ng buhay yan. Ang lengguwahe ng Biblia na ito ay kinasihan o hiningahan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pahiwatig na ang Diyos ay Diyos na nagsasalita. Hindi po pipi ang Diyos natin. Nagsasalita siya. Hindi lang siya nandyan o nananatiling hindi nakikita, sa halip, tandaan natin, siya ay nagsasalita. At ito ay nagpapahiwatig sa atin sa bawat mananampalatayang kabilang sa kanyang sambahayan na kung ang inyong Diyos ay Diyos na nagsasalita, tayo naman ay dapat nakikinig. Hindi nararapat at hindi maaari
Listen, hindi nararapat at hindi maaari sa isang Kristiyano na hindi niya pinapahalagahan ang salita ng Diyos higit pa sa anumang bagay dito sa mundo. Hindi maaari yun. Alam niyo bakit? Dahil kayo bilang mga mabubuhay sa walang hanggan, listen, kayo na mga mabubuhay sa walang hanggan, ang bagay na nandito ngayon sa mundo na mananatili din sa walang hanggan, alam niyo ano? Ang salita ng Diyos. Hindi man yung physical na kopya, but ang bawat salita na nandito mananatili yan. So kung ikaw na bound for eternity, dapat habang nandito ka pa, yung kasama sa walang hanggan ang pinapahalagahan mo. At ano yon? Ang salita ng Diyos. Kaya kung mas pinapahalagan mo yung mga bagay na nandito ngayon at bukas wala na, sayang yung buhay mo, kapatid. Walang saysay yan. Walang saysay yan. Bound for eternity ka, tapos bit-bit mo, lahat mga mawawala lang. Huwag ganun. Papunta ka sa walang hanggan eh. Bit-bitin mo yung mananatili sa walang hanggan. Yun yung salita ng Diyos. But meron pang isang bagay na masigit. Kung tatandaan ninyo, siguro iniisip ninyo ngayon, mag-aaral na ako ng salita, dapat lang. Dapat lang. Pero listen carefully. Higit pa sa personal na pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita at sa makatuwid, nararapat na mas pahalagahan ng bawat mananampalataya, may masigit pa po sa personal na pag-aaral ng salita. Alam niyo kung ano yan? Ang pakikinig ng pangangaral ng salita tuwing linggo. Ulitin ko, may mas mahalaga pa kesa sa personal na pag-aaral ng salita. At ano yon? Ang pangangaral, ang pakikinig sa pangangaral ng salita tuwing linggo. Tandaan niyo po yan. Masigit ang pangangaral sa pulpito kesa sa personal na pag-aaral nyo. Pero wag niyong babaliwalain yung dalawa. Mahalaga yun. Kaya lang dapat pala, no, maunawaan natin, more than personal reading and study is the listening of the Word of God preached sa araw ng Panginoon. Ang kaisipan, na ayos lang, hindi ako pumunta ng church. Kasi, nagbabasa naman ako ng Bible eh. Yung ganyang kaisipan, no? Pwede naman ako makinig online, kala R.C. Sproul, Paul Washer, Body Vocam, Sinclair Ferguson. Kaya pwede na hindi na ako mag-church. Ang gagaling nila Paul Washer. Ba't pa makinig kay Ryle? Ang galing ni Paul Washer. Huwag na dyan kay Ryle. No, yung mga ganong kaisipan at mga kilos tulad ng pagiging late lagi sa Lord's Day, yung pagiging late, take note, yung pagiging late, at yung pagpupuyat tuwing Sabado, dahil iniisip nila, ayos lang, matutulog naman ako during preaching. Okay lang naman, antok-antokin ako sa preaching kasi basta nandun ako sa church. Yung pag-iisip na ayos lang na, morning service lang kami umattend. Kasi at least naka-attend na kami sa Sabat. Pwede na kami maglakwatsa, pwede na kaming magawa na ibang bagay. Okay na yan, yung Sabbath school, afternoon service, yung mga prayer time, okay lang yan, basta naka-attend kami isang beses. Lord's Day na yan. Mga kapatid, tapos iisipin natin, may recording naman eh.
Pwede namin review sa YouTube. Mga kapatid, ang lahat ng iyon ay patunay na lumilihis tayo. Patunay na lumilihis ang maraming mga Kristiyano sa primary. Lumilihis, patunay yon na lumilihis ang mga Kristiyano sa pangunahin at higit na kaparaanan ng biyaya ng Diyos sa pagpapastor niya sa kanyang mga hinirang. At ano yon? Ang pangangaral ng salita tuwing linggo. Marami nagkakamali dyan. But, ito po ay dapat na nating itama. Importante ang sarili nating pag-aaral, Monday to Saturday, that's very important. Ngunit, kung babasahin natin ng maayos ang kasulatan, nasa pangangaral ng salita tuwing linggo ang pagpapastor ng ating Panginoong Hesus. Nasa preaching, kasama ang mga mananampalataya sa pagtitipon ng mga mananampalataya, doon nagpapastor ang ating Panginoong Hesus. Pakaisipin niyo po, ang salita ng Diyos ang nagtataguyod ng isang iglesia. Bakit merong church? Because of the Word of God. Hindi pinaghihiwa-hiwalay ng salita ang mga Kristiyano. Kaya maling isipin na, okay lang, magbasa ako, hindi na ako mag-church. No. But the Word of God will gather the believers. In a specific sense, sabi ni Jonathan Leeman, ang salita ng Diyos ang mismong dahilan kung bakit may mga lokal na simbahan. Ay, rinig yun? Ang salita ng Diyos ang dahilan, bakit may local church? Ito ang nagbubuklod sa atin bilang mga Kristiyano, at ang lokal na simbahan ang lugar dito sa mundo kung saan natin na ipapakita at isinasabuhay ang pagkakaisang ibinigay sa atin ng kanyang salita. Doon natin napapakita sa church. Kaya makikita mo na ang tunay na pag-unawa at pamumuhay ayon sa Biblia ay pinakamabisa kapag ginagawa ito bilang bahagi ng isang simbahan. Hindi bilang individual, but bilang iglesia. Kaya nga, sabi sa Hebrews, alam po, kaya nung sabi sa Hebrews, at ating isaalang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Paano nagagawa yon? Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin natin ang loob ng isa't isa. Paano mo magagawa yung nasa bahay ka lang? Lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. And in Acts 2:42, ginawa iyon ng mga naunang mananampalataya, na natili silang matibay sa turo ng mga apostol at pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At alam nyo, ano ang gift? Alam nyo ba, may kaloob sa atin ang Diyos. May kaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo sa iglesia para sa ikatitibay at ikalalago nito. Alam nyo kung ano yung gift niya para sa ikatitibay at ikalalago ng iglesia? Alam nyo? Alam nyo po? Let me read in Ephesians chapter 4, verse 8. Kaya't sinasabi, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag. At nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Ano yun? Verse 11. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. Ang iba ay propeta. Ang iba ay ebanghelista. At ang iba ay pastor at mga guro. Upang, bakit may ganon? Bakit may ganong kaloob? Upang ihanda ang mga banal. Sino yung mga banal? Mga mananampalataya. Saan? Sa bawat gawain ng paglilingkod. Kaya ang ganda nung Sabbath school topic natin last Sunday. No?
upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang kailan? Hanggang makarating tayong lahat, hindi lang ikaw, but lahat ng mananampalataya, sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. Nakikita niyo po yun? Hindi sa personal ang sinabi sa salita. Saan? Sa pamagitan ng mga gift kaloob ni Kristo sa church. Ano yun? Apostle, prophets, evangelist, pastor, at mga guro. But, wala na po yung apostol, wala na yung propeta, wala na yung evangelista. Sino natitira? Mga pastor at mga guro. Sila po ay mga biyaya, mga kaloob ng Panginoong sa Kristo sa iglesia para sa ikalalago ng bawat isa. Oo, personal na pag-aaral ay makakabuti sa'yo. Tama yan. Patuloy mo yan. Pero, sino ang ibinigay ng Panginoon upang palaguin ang bawat isa sa iglesia? Mga pastor at mga guro. Isipin mo ito. Isipin mo to. Ganun ka kamahal ni Jesus. Bakit? Ganun ka kamahal ni Jesus na kumuha siya ng ilang tao. Ganun ka kamahal ni Jesus na kumuha siya ng ilang tao, pinatigil sila sa dati nilang trabaho, piniling italaga nila ang buhay nila sa paglilingkod para sa iyo at sa mga kapwa mong Kristiyano. Yung taong iyon, araw-araw nilang pinag-aaralan ng Biblia para maipaliwanag ito sa iyo tuwing linggo. Hindi ka ba humahanga sa ganung pag-ibig? Hindi ko po ini-exalt yung pastor. But pinapakita po sa atin ngayon ang salita ng Diyos na yun yung kaparaanan ng Diyos. Hindi ang pastor ang nagtuturo, ang Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng mga pastor at mga guro. Kaya makinig ka ng mabuti tuwing linggo. Huwag na magpuyat tuwing Sabado. Bagkus, ihanda mo ang kondisyon ng iyong katawan para hindi ka antok-antok sa linggo. Ang ganda nung sinabi ng isang Puritan in the name of Richard Steele. Sabi niya, ang taong hindi nag-iingat o naghahanda ng sarili bago pumasok sa bahay ng Diyos o sa pagsamba ay madaling madapa at gumawa ng mga bagay na walang kabuluhan sa harap ng Diyos. Ang paghahanda ng puso bago sumamba ay parang pagsusuot ng proteksyon, sabi niya. Sabi nga, kapag handa ang puso para sa pagsamba, ang mga walang saysay na isip o tukso ay parang tumatama lang sa ating armor na hindi nakaka-apekto. Wa-epek yun. Pero kapag pumasok tayo ng hindi handa, diretso nitong tinatamaan ng puso natin at nadadala tayo nito. Kung hindi tayo maghahanda bago sumamba, mahihirapan tayong labanan ng mga ligaw na iniisip habang nasa presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, sabi nga, gaya nga po ng sabi ko sa pag-aaral namin ng mga kalalakihan, ang pinakamahalagang araw mo bilang Kristiyano sa buong linggo ay ang linggo. Gawin mo na lahat Monday to Saturday. Huwag kang magpapasok ng kung ano sa araw ng Panginoon. Kasi biyaya po yun. Doon tayo natuturuan, napapalakas ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung
Second on the list lang ang araw ng Panginoon. Repent. Gawin na natin ang lahat hanggang Sabado. At hanggang maaari ay isang tabi ang ibang bagay at huwag hayaang may iba kang ilalagay sa schedule mo tuwing araw ng Panginoon. Yan ang ika-4 na utos ng Diyos. Pabanalin nyo ang Sabat. Kaya makipaglabang kayo. Hindi ako pwede ng Sunday. It's a no-no. It is the Lord's Day. Sino ka ba? Unless may mamamatay na, naghihingalo na. Pwede yan. Pero hanggat ang isang bagay, pwede nating may pasok sa Monday to Saturday, doon na natin gawin. Pag-usapan ninyo ng pamilya mo ang tinalakay na talata sa mga araw ng linggong iyon. Gawin nyo yun sa family nyo. Yun dapat yung pinag-uusapan nyo, hindi yung chismis. Mga tatay, mga nanay. Mandato ng Panginoon sa inyo, nagabayan ninyo yung mga anak. Ito yung pag-usapan nyo. Gamitin mo ang mga pangunahing punto ng ipinangaral bilang gabay sa mga pananalangin nyo sa buong linggo. Ipanalangin mo rin ang mga pastor at matatanda ng iglesia. Ipag-pray niyo yung mga preacher, mga guro ninyo. At higit sa lahat, pasalamatan mo ang Diyos sa kanyang salita, sa kanyang iglesia, at sa mga tagapangalaga ng kanyang salita. Napakagandang kaloob ng Diyos ang mga ito, mga kapatid. At panghuling tanda ng isang marangal, verse 12. Kaya't marami sa kanila ang nanampalataya. O baka isulat niyo dyan, third na tanda, manampalataya. Hindi po. Sabi dyan, kaya't marami sa kanila ang nanampalataya. Bagaman, magkapareho sa verse 4, di ba? Ang nangyari. Pero dito po, tugon nila, pero dito ang nangyari, tugon nila nang malaman nilang totoo ang mga sinasabi ni Pablo. No? Maaari nila itong hindi tanggapin. Ngunit ang kanilang pagkaunawa na ang batayan ng pananampalataya, kaligtasan at pamumuhay ay ang salita, dahil alam nila yon, may high regard sila sa salita ng Diyos. Alam nila na ito yung batayan ng lahat. So nung nakita nila na tama ang tinuturo ni Pablo, anong response sila? Nagpakumbaba sila at tinanggap ito. Kaya nanampalataya sila. Ibig sabihin, sa madaling salita, ang pananampalataya nila ay ang pagsasabuhay ng natutunan nila. So the third point, ang pakikinig sa pangangaral ng salita ay dapat magbunga ng pagnanais na isabuhay ang lahat ng mga natutunan. Yon ang pangatlong tanda. Anuman ang tinuturo ng kasulatan ay dapat sinusunod. Kaya lagi sa pagtatapos ng sermon, ang tanong, anong laging tanong after ng sermon? Magpapasakop ka ba sa kung ano ang dapat at totoo kung ito ang tinuturo ng Diyos? No, tinuro sa iyo ngayon na ang araw ng Panginoon, ang pangangaral sa araw ng Panginoon pinakamahalaga. O next Sunday, papahalagan mo ba ang araw ng Panginoon? Next Sunday, late ka pa rin ba? Next Saturday, magpupuyat ka pa rin ba? Sa susunod na araw,
Tuturuan mo ba ang mga anak mo? So yun ang laging tanong. Magpapasakop ba tayo sa kung ano ang dapat at totoo? Kung ito ang tinuturo ng Diyos? Magiging tagapakinig ka lang ba? O magiging parehong tagapakinig at tagapasunod ng salita ng Diyos? Sino ka doon? Sino ka doon? Well, ang mga taga-Berea ay sumunod. Sumunod sila. Nagpasakop sila. Sumunod sila sa kung ano ang turo ng salita ng Diyos. Hindi sila nakapokus kay Pablo. Ang focus nila, ano bang tinuturo ng salita? At sila'y nagpakumbaba at sumunod. Pero ito po ang sigurado. Ganon din tiyak ang bawat tunay na mananampalataya. Ulitin ko po. Ganon din tiyak ang bawat tunay na mananampalataya. Verse 13. Ano nangyari pagkatapos nun? Subalit nang malaman ng mga Hudyong taga-Tesalonica na ang salita ng Diyos ay pinangaral din ni Pablo sa Berea, o eto na naman, itong mga taga-Tesalonica, no? Sila ay nagpunta, uy grabe, sila ay nagpunta rin doon, anong ginawa nila? Upang guluhin at sulsulan ang maraming tao. Grabing effort yan. Mula Manila hanggang Kabgaben, pumunta sila. Wala pang car nun. Ha? No, kung iisipin, grabe. At ang tigas talaga ng mga mukha ng mga taga-Tesalonica. No? Oy, okay lang kayo? Now, if you're convicted, repent, mga kapatid. Huh? Anyway, babalik ako. Sobrang effort. Pero alam niyo po ba? Tatanungin ko po kayo. Grabe ba sila? Grabe ba yung mga taga-Tesalonica? Na to the point na, grabe, no? Hinabol pa. Lakbay pa sila ng ilang araw para lang bugbugin sila Pablo. Grabe ba yung effort? Grabe, no? Ayaw nyo na sumagot, ha? Grabe, no? Pero mga kapatid, may masigit pa na mas masahol sa kanila. May masigit pa na mas masahol sa mga taga-Tesalonica na ito. Sino yon? Yung mga nagsasabing sila'y mga Kristiyano. Mga nagsasabing nananampalataya daw sila kay Kristo. Ngunit hindi naman nagpapahalaga sa salita ng Diyos na siyang naghahayag kay Kristo. Mas masahol pa yon kaysa sa mga taga-Tesalonica. Sinasabing Kristiyano, pero walang pagpapahalaga at pagsunod sa salita ng Diyos. Mas masahol pa sila. Bakit? Sabi nga ni Thomas Watson, ang masasama ay nagkakasala ng walang takot. Bakit? Dahil ang paggawa ng kasalanan ay karaniwan sa kanila. Normal yon sa kanila. Pero kapag ang matuwid ay nagkasala, ginagawa nila ito laban sa liwanag at sa pag-ibig ng Diyos. Ang kasalanan ng isang mananampalataya ay doble dahil nagkakasala siya laban sa awa ng Diyos. No? Anong kahulugan nun? Ang mga hindi nakakakilala sa Diyos ay nagkakasala ayon sa kanilang likas. Natural yun. Yung mga taga-Tesalonica, ganun talaga sila. Bakit? Hindi naman sila binuhay muli eh. So natural sa kanila yun. Ano ine-expect mo sa kanila? Di ba? Ngunit kapag ang mananampalataya na may alam na kung ano ang tama, pero namumuhay pa rin gaya ng sanlibutan,
Mas mabigat ang kanilang kasalanan dahil nilalabanan nila ang katotohanan at biyaya ng Diyos. Kaya anong sabi sa salita ng Diyos in Luke 12:47-48? At ang aliping iyon na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda at hindi ginawa ang ayon sa kalooban nito, ay ano? Papaluin ng marami. Subalit, ang hindi naman nakakaalam, okay? At gumawa ng mga bagay na karapat dapat sa mga palo, ay papaluin lang ng kaunti. Ngunit sa binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya. Alam ninyo ang katotohanan na mahalaga ang salita ng Diyos. Ngunit tandaan niyo po, ang hindi pagpapahalaga dito sa pamagitan ng hindi pagpapahalaga ng pangangaral ng salita tuwing linggo at hindi pagsasabuhay nito araw-araw ay kasalanang higit pa sa pagiging tamad o kawalan ng interes sa salita ng Diyos. Higit pa doon ay ang kasalanang nagpapakitang higit ka pa kesa sa Diyos. Alam niyo ba anong kasalanan yon kapag hindi natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos? Anong kasalanan yon? Iyon ang kasalanan na pinapakita nating masigit pa tayo sa Diyos. Sa laro pa, beyond godlike na tayo. Yun ang kasalanan ng hindi pagpapakita ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Iniisip mo na mas maalam ka pa sa Diyos. Pinapakita mo na hindi mo kailangan ng kanyang gabay. At alam nyo, ito ay nangyari nung unang nagkasala ang tao. Ito yung pinakaunang nangyari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi nila pinahalagahan ang salita ng Diyos. Ang unang kasalanan sa Eden ay ang maling paniniwala ng nilalang na siya ay mas marunong kaysa sa may lalang. Pinili ni Adan at Eva na kumain ng ipinagbabawal na bunga dahil naniwala silang mas alam nila ang tama kaysa sa Diyos. Na mas matalino silang sundin ang sarili nilang gusto kaysa sumusunod sa babala ng Panginoon na huwag kainin ang bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kaya anong sabi in Proverbs? Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, bagkus matakot ka sa Panginoon. Ang magtiwala sa Panginoon ng buong puso at hindi umasa sa sariling unawa ay nangangahulugang huwag isipin na palagi tayong mas marunong kaysa sa iba. No? Bukod dito, ang pagiging matalino sa sarili mong mata ay nangangahulugang matakot sa Panginoon at umiwas sa kasamaan. Yun ang tinuturo nitong Proverbs 3:7, na huwag kang maging matalino sa iyong sariling mata. Matakot ka sa Panginoon. At dapat lang, dahil ang kakulangan ng takot sa Diyos, makinig kayo, ang kakulangan ng takot sa Diyos ang dahilan kung bakit iniisip natin, gaya ni Adan at Eva, na mas alam natin ang tama kaysa sa Kanya. Wala tayong takot sa Panginoon. At kapag naniniwala tayong mas marunong tayo kaysa sa Diyos, tinatanggihan natin ang Kanyang salita. No? Kapag iniisip mong mas marunong ka kaysa sa Diyos, tatanggihan mo ang Kanyang salita. At ginagawa natin ang akala nating tama sa sarili nating pananaw. Yun ba ang nangyayari? Kaya kung nakakaawa ang mga makasalanang namumuhay sa kasalanan at patuloy na tinatanggihan ang salita ng Diyos, mas kawawa po
ang nagsasabing sila'y nananampalataya kay Jesus, ngunit namumuhay ayon sa kanilang sariling kaisipan at walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Mas kawawa yun. Kaya po ang mensahe, ang kasulatan na siyang salita ng Diyos ang natatanging batayan ng kaligtasan, pananampalataya at pamumuhay. Kaya mga hangal ang hindi nag-iingat sa paghawak ng salita. Sila yaong mga sarili lang ang tunay na pinapahalagahan. Kaya handa silang sumalungat sa kanyang sariling turo at paniniwala. Mga hangal po ang mga walang pagpapahalaga ng salita ng Diyos. Pero mga mararangal ang maingat na umahawak sa salita ng Diyos. Sila yaong tumatanggap at nananabik dito. Sila yon. Alam nila na ito ay importante at higit na kailangan nila. Alam nila yon. Kaya nagagalak sila sa salita. Mahal na mahal nila ang salita at nagagalit kapag hindi ito pinapahalagahan. Ninanais nila ang salita ng Diyos. Hinahanap-hanap na kahit ang paghihirap ay pagpapala para sa kanila kung iyon ang magtuturo sa kanila sa salita ng Diyos. Ganon sila. Sila yaong sumisiyasat sa katuruan ng kasulatan kahit na kaunti pa ang resources. Hindi mapipigil ng mga ito ang pag-aaral nila dito. Hindi. Wala. Pinapahalagan nila ang pag-aaral nito araw-araw at higit pa rito, meron silang mas mataas na pagpapahalaga sa pangangaral ng salita ng Diyos tuwing araw ng Panginoon. At naghahanda sila para rito. Pinaghahandaan nila ang tuwing linggo. Sila yaong tumutupad sa katotohanang tinuturo ng salita ng Diyos. Yun ang mga mararangal. At tandaan niyo po, higit na mas kawawa ang nagsasabing mananampalataya, ngunit walang pagpapahalaga sa salita, na nagpapakita ng kasalanang mas maalam pa sila kaysa sa Diyos. Higit na mas malaki ang kanilang pagkakasala kaysa sa mga walang alam. Now, ito yung hamon. Mas pinapahalagan mo ba ang iyong sarili kaysa sa salita? Facebook muna ako, ito yung rest ko kaysa sa salita. Unahin ko itong mga hobbies ko kaysa sa salita. Mas pinapahalagan mo ba ang sarili mo kaysa sa salita? Mahal na mahal mo ba ang salita ng Diyos na ninanais mo talaga ito? O mas excited ka pa sa ibang bagay tulad ng social media at iba pa? Kinakagalit mo ba o kinakagalit ba ng iyong puso sa tuwing ang salita niya ay binabaliwala? O ikaw mismo ang bumabaliwala nito? Hinahanda mo ba ang iyong sarili bago maglinggo? O laging puyat ka? Ang araw ng Panginoon ba, kung saan pinapangaral ang salita, ang iyong priority? O ayos lang na parte lang nito ang iyong madaluhan? Pinapahalagan mo ba ang mga mangangaral? Pinagpapanalangin mo ba ang mga nangangaral? O wala kang paki sa kanila? O galit ka pa sa kanila? Pinapamuhay mo ba ang mga pinapangaral ng salita? Ang iyong sagot sa huling tanong. Ano yung huling tanong? Pinapamuhay mo ba ang pinapangaral ng salita? Ang iyong sagot sa tanong na ito ay makikita sa kung paano ka tutugon
sa pamagitan ng pamumuhay mo sa mga susunod na araw sa unang 6 na hamon na binanggit kanina. Pero ito po yung biyaya. At alalahanin nyo, ang tunay na mananampalataya ay mararangal. Ang tunay na mga mananampalataya ay mararangal dahil sa biyaya ng Diyos. Mararangal po ang mga tunay na mananampalataya. Mararangal po ang mga tunay na mananampalataya. Mararangal po ang mga tunay na mananampalataya. Marangal sila. Marangal sila. Dahil sa biyaya ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Sa pagpapakita ng dalawang uri ng tao, mga hangal at mga mararangal. At higit doon, ang pagpapakita ng iyong salita ang siyang tanging batayan ng kaligtasan, pananampalataya at pamumuhay. At tunay na ito ang ninanais, ito ang kasiyahan at kinakagalakan, hinahanap at sinusunod ng bawat mananampalataya. At tunay din, O Diyos, na biyaya mo lamang na magkaroon ng isang mananampalataya ng ganong pag-ibig sa iyong salita. At patuloy ko pong hinihingi na ikiling mo ang aming mga puso sa iyong salita. Bigyan mo kami ng kalakasan na mamuhay dito, O Diyos. Simula sa araw na ito, ang bawat tunay na mananampalataya ay tutugon. Papabanalin mo, patuloy mong babaguhin, patuloy na mamumuhay sa iyong salita. Lahat ng ito ay pagkilos mo at gawa at biyaya mo. Kaawaan mo kami, Panginoon, kung kami po ay nagkasala sa hindi pagpapahalaga ng iyong salita. Ngunit salamat sa biyaya mo dahil itong pangangaral na ito ngayon ang siyang nagtutuwid sa amin at nagsasaway. Dahil tunay na ang iyong mga anak ay dinidisiplina mo. Kaya salamat, Panginoon, kung ito ay naging isang pagpapalo sa amin ngayong araw na ito. Salamat, O Diyos. Kaya nga po ng panalangin, lagi, huwag mo kaming pahintulutan na walang disiplina. Huwag mo kaming pahintulutan na magpatuloy sa aming maling gawi. Dahil nakakatakot na hayaan mo kami sa ganong pamumuhay. Pero salamat sa biyaya mo dahil tinutuwid mo kami ngayon, O Diyos. Biyaya mo ang lahat ng ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Tayo po'y manalangin ng isang himno. Your words are wonderful. Sige po. Let's sing.
else can we go? Where else can we go? You have the words of love, the words of life. Sing verse 2. Write your holy truth upon our longing hearts, and strengthen us to shine against the dark. Lord, guard us from the lies the enemy will speak. No guilt remains for those you have redeemed. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Make your glory known, make your glory known through all your words of life, your words of life. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and where else can we go? You have the words of life, the words of life. Make your glory known, make your glory known through all your words of life, your words of life. Tayo po'y manalangin. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo na masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. At nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Naway gawin ka ng Panginoon na parang punong itaninim sa kanyang salita, matatag, mabunga, at buhay sa bawat panahon ng iyong buhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa pagtatapos, sa ating pong kantahin ang doxology. Praise God from whom all blessing flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Purihin ang Panginoon. Happy Lord's Day po.